Jay Sean, 201 Nicki Minaj. Yeah, turn it up, mash it up. We're gonna party like it's the end of the world. We're gonna party like it's 2012. You know that it doesn't matter as long as we got each other. Turn it up, mash it up. It ain't the end of the world. Amin ngang napagdesisyonan na magtungo sa Ayala, Alabang upang doon isagawa ang aming mga pag-interview. Kami ay nagpunta sa tanggapan ng DSWD o Department of Social Welfare and Development Regional Field Office 4A. Katabi lamang nito ang Haven for Children kung saan kinukupkop ang ilang kabataan. Amin ngang nakapanayam si Sir Dion Talusong upang magtanong ukol sa kabataan. Ito ang aming interview sa pangunguna ni Jorna Libuena. Magandang umaga po, Sir Dion. Ang kayo po bilang Head Institutional Development Unit ng DSWD po, pwede niyo po ipakilala kung paano po kayo namamahala, gano'n. Sige. So, nabanggit mo nga kanina, ako si Ginoong Dion Talusong. Ako ang tumatayo ngayong Head ng Institutional Development Unit. Yung aming unit ngayon, ito yung lahat ng in charge para sa training at saka yung mga katulad yun ng mga estudyante nag-i-inquire dito para mag-research. No? So, kaya kayo nandito ngayon, ako ang umaharap sa inyo ngayon dito. Dahil isa sa programa din ng DSWD, itulungan yung mga estudyante katulad nyo para mabigyan kayo ng kaalaman tungkol sa Department of Social Welfare and Development. Sir, ano po yung mga karaniwang kaso kung bakit dinadala yung mga bata dito sa ano niyo po, management ng DSWD? Sa DSWD. Actually, pagdating kasi sa mga kaso, no, alam naman natin, napapanood natin, yung mga kaso ng mga pang-aabuso sa kabataan. No, pag sinabi natin kasing kabataan o bata, dapat ang age niya ay 17 pababa. So, dapat pag nag-18 na siya, hindi na siya minor. So, 17 pababa. Ito yung mga kaso ng mga pang-aabuso sa kabataan o sa mga bata, kagaya ng tinatawag nating pang-aabuso na physical, yung maltreatment. Nakita mo yung mga sobrang pambubugbog, pagdidisiplina. Meron din tayong mga kaso na hinahawakan tungkol doon sa sexual abuse, no? Yung panggagahasa, yung mga yung mga panghihipo, no? Yung molestation na tinatawag natin. Yung mga incest na kung saan ang gumagawa ng kahalayan ay yung mga kamag-anak pa mismo o kapamilya. No? Meron din tayong tinatawag na klase ng pang-aabuso, yung emotional abuse. Ito yung medyo sabihin natin na pang-aapi, yung mga salita na nakaka-degrade, yung parang pinabababa nila yung pagkatao ng isang bata. No? Hindi physical na sinasaktan, pero yung kanilang mga salita, pinabababa nila yung pagkatao ng isang bata. Meron din tayo yung mga tinatawag natin parental neglect, no? Child abuse na katulad ng child labor, no? Maraming klase. Pero dito sa mga kasong ito, kasama rin dito na tinitingnan natin yung mga kabataan na nagkakaroon ng problema sa batas o yung tinatawag natin na yung children in conflict with the law. Siguro nakikita niyo mga kabataan na kulong dahil mayroon silang problema sa kanilang may mga nababiolate sila ng mga batas. So makita natin, tinutulungan din natin yung mga ganung mga bata. Sir, sa tingin niyo po, bakit kailangan po kupkupin yung mga ganung bata po na may mga karaniwang kaso na abuse po? Yung tinatawag natin pagkupkup o yung custody, no? Primarily, maraming mga dahilan kung bakit kailangan kupkupin. Una, sa kaso ng mga abandon, lalo na yung mga baby, no? Sino mag-aalaga dyan? Diba? So, panimula, ang DSWD muna sa pamamagitan ng ating mga institutions, mga centers natin, ay kinukup natin sila. No? Ngayon, meron din tayong tinatawag na mga licensed na mga non-government organizations. No, pwede nating ilagay sila doon, yung mga private organizations, ano. Yun sa mga bata na mga na mga abandoned, at neglected. Meron din tayong mga bata o kabataan na biktima ng pang-aabuso, ng sinasabi natin pang-aabuso, lalo na yung sexual abuse. Siyempre,
alam naman natin na kung ang isang kabataan o bata inabuso sa kanilang lugar, walang ibang mapupuntahan yan di ba? So, ang nangyayari ngayon, nilalagay natin sila doon sa institusyon na pwede silang tulungan. Bukod pa riyan, meron din tayong mga center na kung saan yung binabanggit nga natin kanina, yung mga kabataan na pansamantalang nilalagay natin sa rehabilitation center. No, ito yung mga bata na nagkakasala sa batas. Kasi ayon sa batas, dapat hindi makulong ang bata. Pero ang problema, hindi naman siya pwedeng manatili sa kanyang community, sa kanyang pamayanan. So, para mapatino natin siya, nilalagay muna natin siya doon sa isang institusyon na makakapag-isip siya, tuturuan siya ng tamang pamumuhay at saka yung tamang pag-uugali para maisaayos yung kanyang buhay kasi may problema siya sa batas. Sige. Sir, sinabi niya na yung mga inabando ng bata, may times na po ba na pinaampon niyo po sila sa iba? Oo naman, kasi nasabi nga natin na yung mga batang yun, before natin papaampon, papanawagan natin na natin yung mga magulang nila, kamag-anak, no? Sa pamagitan ng mga radio announcement, TV announcement, tsaka yung mga newspaper, no? Yung print media, para matrace natin sila. Pero pag nagkaroon na ng mga efforts na doon at wala talaga, then we will resort to adoption. Ibig sabihin, talagang para mabigyan sila ng ayos na pamamahay. Ngayon, kung hindi naman sila mapapaabot, o pwede rin naman yung foster care o yung pansamantalang pangangailangan. Para lang talagang gusto natin bigyan sila ng pamilya na mag-aaruga sa kanila. Yes, sir, dito po sa DSWD, ano po yung mga paraan na ginagawa niyo po para po alagaan yung mga batang kinukupkup po? Yun nga, katulad nga nun, bukod doon sa, syempre center-based man siya Ibig sabihin, doon sila sa center, sa institution, pero sa totoo lang, hanggat maaari, ayaw namin. Hanggat maaari, kung may makikita kami na pamilya na pwede mag-alaga sa kanila, nilalagay na namin sila sa pamilya. Rather than magtagal sila sa mga institution. Mas maganda sa pamilya kahit hindi nakamag-anak. Oo. Mahirap yun mahirap yung lumaki siya sa institution. Dapat talaga sa pamilya. Sir, ano po yung mga programs ng DSWD? So, binanggit ko nga kanina, para sa mga bata, nagkakaroon tayo ng mga adoption, foster care. Meron din tayong, bukod doon ay binibigyan din natin sila ng, kung malalaki na, Siyempre, yung mga counseling natin. Ganon din naman yung pagbibigay natin sa kanila ng mga home life services. Ibig sabihin, maramdaman nila na sila ay may pag-asa pa sa buhay nila. Kung ano-anong mga bagay para makita natin na may normalize natin yung kanilang buhay. Yun yung gusto natin gawin. Yes, sir, yung mga batang kinukupkup niyo po dito, kailan niyo po sila pwede palabasin ba? Pagtas niyo po sila, kukupin po? Oo. Katulad sa mga sanggol, kung talagang na-determine natin na wala na talagang mga alaga sa kanila, mangyayari nga natin, hahanapan natin, ima-match natin sila sa mga pamilya o mag-asawa na po pwedeng mag-aruga sa kanila. Pero doon naman sa sinasabi natin, biktima ng pang-aabuso, titsakin muna natin na yung kanilang babalikan na pamilya o kaya naman may mag-aaruga sa kanila ay maayos. Ibig sabihin para bang makita natin na talagang po pwede silang maibalik ng maayos. Doon naman sa mga kabataan na nagkakasala sa batas, syempre medyo hindi bababayan ng 6 na buwan kasi kailangan magbigay tayo ng report sa korte na sila ay tuminuna. So, hindi bababayan ng 6 na buwan at kadalasan dyan tumatagal ng 1 taon pataas. Depende kasi yan kung talagang makita natin na medyo hindi pa sila matino at maayos, hindi pa natin sila palalabasin o ibabalik sa kanilang mga pamilya. Ngayon, kung wala na silang babalikan kasi medyo tumatanda na sila, ang ginagawa naman natin yan ay hinahanapan natin sila ng trabaho, o kaya pwede sila mag-aral ulit, yung mamuhay sila sa kanilang mga sarili. So, ganun yung pagtulong natin sa kanila. Sir, may times na po ba na dito na po halos tumanda yung mga kinukupkup? Hindi naman siya halos tumanda, kung hindi, lalo na doon sa mga kaso ng may kasalanan sa batas. Kasi ayaw payagan ng korteng palabasin kasi parang hindi pa matino. So medyo umiidad na sila hanggang sa dumating yung pagkakataon na mairekomenda na natin. Doon naman sa mga bata,
maaari hindi natin talaga tinatanong. Hinahanapan natin sila. Hindi sila maapaangkon, hinahanapan natin sila ng mga pamilya na po pwedeng mag-aruga sa kanila. Yun yung nais natin. Ayaw natin na tumigil sa institution. Sir, what type of development center ang nagsisimula? Development center. Iba't iba yun, no? Kung patungkol sa bata, yun nga, meron tayong mga child caring, no? Kung tungkol naman sa mga pang-aabuso, nandyan yung ating mga, kung tawagin natin bahay tuluyan, no? At kung tungkol naman doon sa mga kabataan na nagkakaroon ng kasalanan sa batas, meron tayong mga rehabilitation center para sa mga kabataan na pwedeng umayos yung kanilang pag-uugali, no? Kung paano natin sila patitinuin, no? Marirehab natin sa kanilang pag-aaral. Kasi po yung nakalagay, yung importance ng DSWD. Well, kung titingnan natin ang importance ng DSWD, alam mo kasi yung DSWD o Department of Social Welfare and Development, ito yung primary welfare arm ng gobyerno. Ako merong isang analogy o pagtingin dito. Ang lahat ng ahensya ng gobyerno, pag pumalpak, ang sumasalot DSWD. Bakit ka? Sige nga, magsampol tayo. Magsabi ka ng isang agency, isang department. DepEd. DepEd na lang, ano? Hindi ko sinasabing pumalpak ang DepEd. Pero kunyari, ang problema ng isang estudyanteng hindi makapag-aral kasi wala siyang pampaaral, sa DepEd ba lalapit o sa DSWD? So sa DSWD lalapit kasi hindi siya ng tulong para siya ay makapag-aral o matulungan siya na pwede siyang i-refer sa scholarship, di ba, ganon? So for example na lang, ang isang may sakit, di ba may sakit? Department of Health yan, di ba? Kaya lang, pagpunta niya roon, kulang yung pera niya pambayad. So saan siya lalapit? Sa DSWD. Isa-isahin man natin lahat ng ahensya. O kaya, Department of Labor and Employment. Diba? Nagkaroon nga siya ng training, wala siyang matrabaho. Diba? Hihingi siya ng tulong sa DSWD, baka hindi lang sa mabigyan siya ng trabaho, o baka mabigyan siya ng mga tulong puhunan, makapag-start siya ng kanyang sariling negosyo. So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng DSWD, suporta para sa lahat. Ngayon, kaya nga tinatawag nating welfare, gusto natin yung kagalingan ng isang tao and development. Kaya nga lahat yan tungkol sa buong buhay ng tao ang sakop ng DSWD. No? Kaya isang karangalan, no, ang magtrabaho sa DSWD. Ako, kung hindi mo na itatanong, isa akong registered social worker. No? Yung social worker, para ka maging isang social worker, kailangan kumuha ka ng kurso na Bachelor of Science in Social Work. 4 years lang yon. Tapos kukuha ka ng board exam, magiging social worker ka na. So, maganda yon na tignan nyo yung ganung bagay kaysa naman nakuhaan ninyo computer, tungkol sa computer, tungkol sa nursing, wala na kayong matrabaho eh. Ang dami na yun eh. Pero yung sa social worker, yun ang pangangailangan natin. At isa pang maganda ron, bukod sa sweldo, yung satisfaction. Yung bang tuwing ikaw ay magtatrabaho, pag uwi mo ng bahay, ang sarap ng pakiramdam mo kasi nakatulong ka sa kapwa. Yun yung isang kayamanan na meron ang isang social worker. Yung pagtulong sa kapwa. Okay? Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview. Sige, walang anuman. At sana makatulong itong interview sa pagpapalinaw at pagpapalawak ng inyong kaalaman tungkol sa DSWD. Thank you po, sir.